One Piece, pagbabalik ni Luffy, ang tunay na kapangyarihan ni Loki, at ang simula ng pagbagsak ni Imo, Elbaf Arc Breakdown. Sa video na ito, tinalakay natin ang buong Elbaf flashback arc, mula sa pagbagsak ni King Harold, sa tunay na kapangyarihan ni Loki, hanggang sa takot ni Imo sa muling pagbangon ng Dawn. Pinagdugtong natin ang Norse mythology, Void Century secrets, at Final War theories ng One Piece. Kung fan ka ng malalalim na One Piece analysis, mythology breakdowns, at endgame theories, para sa iyo ang video na ito. Pagkalipas ng 208 araw sa totoong buhay, sa wakas ay bumalik na si Monkey D. Luffy sa One Piece. Oo, tapos na ang Elbaf flashback, at grabe ang ibinagsak ni Oda sa atin, ang pinaka-wild na revelasyon tungkol sa kapangyarihan ni Loki. Sa totoo lang, mukhang siya ang susunod na avatar ng mundo ng One Piece. Pero bago tayo tuluyang bumalik sa kasalukuyan, may mga mahalagang bagay pa tayong kailangang pag-usapan sa nakaraan. Ang kastilyo ng Elbaf, na nakatayo ng mahigit 1 milenyo, ay tuluyang nag-iba. Sa kabutihang palad, nandoon ang cursed child na si Loki para iligtas ang lahat. Kinumpirma ng flashback na kung hindi kinain ni Loki ang legendary fruit ng Elbaf, siguradong nanalo si Imo, kasama ang Demon King na si Harold, at nagdulot ng kaguluhan hindi lang sa Elbaf kundi sa buong mundo. Hindi lang si Loki ang mamamatay, pati sina Shanks at Gaban, dalawa sa pinakamalalakas na natitirang kalaban ng pamumuno ni Imo. Nagulat si Gaban na may ganitong klaseng prutas pala sa Elbaf. Pero kung iisipin, lahat ng bansang konektado kay Joy Boy at sa Ancient Kingdom bago ang Void Century ay may nakatagang sandata. Fishman Island Poseidon, Zunsha, Wano Pluton. Kaya natural lang na ang Elbaf ay may prutas na kayang saktan si Imo at ang world government. Naalala ni Gaban ang usapan nina Harold at Saint Garlang Fig Arland. Muling ipinakita ni Harold ang kanyang pagiging inosente, naniniwala siyang maililigtas niya ang Elbaf sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa world government. Akala niya, sapat na ang isakripisyo ang pride ng mga higanti at sumali sa Holy Knights para makamit ang kalayaan ng Elbaf. Napakalungkot nito, dahil alam nating ang world government mismo ang dahilan ng pagkakadena ng Elbaf. Kahit ang matalik niyang kaibigan na si Roxy Zebek ay hindi siya napigilan. Samantala, tuluyan nang ibinaba ni Garlang ang maskara niya, sinabi niyang lahat ng gusto ni Harold ay maaari niyang ibigay, basta tigilan lang nito ang pag-aalala sa mga taong nasa ibaba ng Holy Land, dahil hindi raw sila tunay na tao. Pagkatapos ng pagkamatay ni Harold, nakita natin si Imo kasama ang Gorosei sa Merijoyce, nang hihina, at halatang naapektuhan ng ginawa ni Loki. Dito natin nalaman ang napakahalagang detalye. Hindi direktang kinokontrol ni Imo ang katawan ni na Harold o ng Holy Knights. Sa halip, naglalagay siya ng mark o tipan, kung saan nagbibigay siya ng bahagi ng kanyang sarili, isang immortal na piraso. Kapag naputol ang koneksyon na iyon, mamamatay ang host, kahit pa sila ay binigyan ng immortalidad. Posibleng ito ang ginawa ng kapangyarihan ni Loki, pinutol niya ang koneksyon ni Harold kay Imo. Mukhang ang immortalidad ni Imo ay galing sa Oak no Mi surgery, at ang sariling devil fruit niya ay nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng devil contracts. Pero ang mga tipang ito ay may kapalit, pinapahina rin si Imo. Kaya kung mapapatay ang lahat ng knights at mga goons ni Imo, o kung puputulan ni Loki ang koneksyon nila, posibleng tuluyan ng mamatay si Imo sa Final War. Imo is crashing out. Takot na takot siya dahil may panibagong nilalang na kayang hamanin ang kanyang kapangyarihan. Kinumpirma ni Imo na ang buong lahi ng mga higanti ay kabilang sa D-Clan, mga dating kaalyado ng Ancient Kingdom. Isa itong malaking ebidensya na posibleng higanti si Joy Boy, lalo na kung iisipin ang giant straw hat na nakatago sa Merijoyce. Lubos na nabasag si Shanks sa pagkamatay ni Harold. Malamang ay napilitan siyang gumawa ng karumal-dumal na bagay habang infiltrated siya bilang Holy Knight. Pero pinakalma siya ni Gaban, na umabot na sa Laugh Tale. Sinabi niyang may dahilan kung bakit buhay si Shanks, at mahalaga ang papel niya sa paparating na Dawn War. Hindi dapat magpadala si Shanks sa galit, dahil ang landas na tinatahak niya ngayon ay eksakto sa kinakailangan para sa hinaharap. Habang nakaluhod si Loki sa tabi ng bangkay ng kanyang ama,
inilagay niya ang balahibong balabal nito sa katawan ni Harold. Doon niya tinanong ang sarili niya. Ito ba ang kapalaran ng taong labis na nagmahal sa kanyang bansa? Dito ipinanganak ang paghihiganti ni Loki laban sa world government. Pinili niyang huwag isiwalat ang katotohanan sa mga mamamayan ng Elbaf upang hindi masira ang mga reformang ginawa ng kanyang ama. Inako niya ang sisi at tumangging maging hari. Malinaw na setup ito para sumama si Loki sa Straw Hats. Sa underworld ng Elbaf, hinarap ni Loki ang halimaw na Draugr, isang undead giant mula sa takot ng mga bata. Matapos tanggalin ang Stone Chains, ipinakita ni Loki ang kanyang kapangyarihan gamit ang Sandatang Ragnar, na parang martilyo ni Thor. Ang atakeng Niflheim, yelo, kidlat, hangin, lupa, hindi ito simpleng elemental powers, kinokontrol ni Loki ang natural na puwersa ng mundo mismo. Sa Norse mythology, ang Niflheim ay ang primordial realm ng yelo, isa sa mga unang mundo. At ang dragon na konektado rito ay si Nidhogg, na pinaniniwala ang maaaring devil fruit ni Loki. Lubos na humanga si Luffy sa lakas ni Loki. Pareho silang kalaban ng world government, tagapagpalaya ng mundo, anak ng tadhana. Isipin niyo, Bajrangan ni Luffy, plus, kakayahan ni Loki, ay tiyak masasaktan si Imo, kahit nasa Mary Joyce, at doon papasok ang dragon, para tapusin ang lahat.